si Leon, si Crocky at si Wolfie. Jesus said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." From the book of Matthew 18:3. Isang araw, nagtatalo si Crocodile and Wolf kung sino ang mas malakas, matapang, matalino, at magaling sa kanilang dalawa. Napansin sila ni Leon. Nilapitan sila at tinanong, sumagot agad si Wolfie. Sumagot naman si Crocky. Napangiti si Leon at saglit na nag-isip. At sinubukan ni Crocky at Wolfie na buhati ng troso. Subalit, hiningal lang sila sa pagod, kasusubok. Ngunit pareho nila itong hindi nabuhat. Nang silipin ni Crocky at Wolfie ang bangin, nalula sila sa lalim nito at nakita pa nilang may matutulis na bato sa ibaba, kaya tumanggi silang tulungan ng tupa. Subalit, naisip ni Wolfie at sinabi sa kanyang sarili na, sinabi ni Leon, at pinagawa ni Leon ng bahay si Wolfie at Crocky. Si Wolfie ay nanguha ng mga siit ng sanga ng puno at mga dahon para gumawa ng bahay. Si Crocky naman ay nagtambak ng putik upang gumawa ng bahay. Nang tignan ni Leon ang mga bahay ay sinabi niyang, nagkatinginan sila at nilapitan ng mga bahay na kanilang ginawa na may halong takot at pagdududa. Nang dumating na ang hapon ay unti-unting umiip ang hangin at lumakas ng lumakas ang ulan. At yun na nga, dumating si Bagyong Pagsubok. Kinaumagahan, lumabas si Leon sa kanyang batong kuweba na tinitirhan upang tignan kung anong nangyari sa dalawa. Nakita niya na nakahandusay ang dalawa at walang nagawa ang kanilang mga bahay na ginawa para sila isalba. Tinanong sila ni Leon, walang imik ang dalawa at binasa ni Leon ang nasa banal na aklat. Pakinggan niyo ito. Matthew 7:24-27. Ang matalino at ang hangal na nagtayo ng bahay.
Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napalakas nga ng kanyang pagbagsak. Hiyang-hiya sila Croaky at Wolfie sa kanilang sarili at tinanong sila ni Leon. Natakot na ang dalawa sa pwede pang mangyari sa kanila dahil halos mamatay sila sa inabot mula kay bagyong pagsubok. Kaya umiling-iling ang dalawa sa tanong ni Leon at sinabing, napangiti si Leon at nagbasa na naman ng banal na aklat. 1 Corinthians 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila. Proverbs 9:10. Ang takot sa Panginoon ang pagsimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Muwing hiyang-hiya sa kanilang mga sarili si Croaky at Wolfie at habang papauwi ay nag-isip sila ng masama kay Leon. Ngumiti sila sa isa't isa. Habang nasa gilid ng bangin si Leon at nagpapahangin, biglang lumabas si Wolfie at Croaky at ubod lakas na binunggo nila si Leon upang mahulog sa bangin. Ngunit dahil sa lakas ng puwersa ay pati sila ay nahulog din. Bumagsak si Leon ngunit nakakapit sa isang batong nakausling, samantalang si Croaky at Wolfie ay nakasabit sa maliit na sanga na malapit ng mabali. Nang nabali ang sanga na kinakapitan ni Croaky at Wolfie ay bumagsak sila sa mga batong matutulis. At nang makita ito ni Leon ay agad niyang hinarang ang kanyang katawan upang maligtas silang dalawa. Hindi natusok ng matutulis na bato si Croaky at Wolfie, samantalang natusok naman si Leon at nadaghanan pa nila. Lumipas ang 3 araw habang nagtatalo na naman itong si Croaky at Wolfie, ay lumitaw si Leon. Nagulat sila at naalala ang ginawa nitong pagligtas sa kanila. Muli binasa ni Leon ang banal na aklat. Isaiah 53:5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling.